magandang gabi po mga kababayan kong taga-lungsod ng Maynila. Sana po ay nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan ngayong gabi habang sama-sama tayong lumalaban dito sa ating krisis na ating kinakaharap sa ating lungsod, sa bansa at sa buong mundo. Itong coronavirus o COVID-19 mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod at ang aming regular na update para sa ating mga taga-lungsod ng Maynila sa mga nagaganap at magaganap sa lungsod. Isang maliit na kaparaanan upang nang sa ganoon na lahat ng ating mga kababayan sa lungsod hanggat maaari ay mabigyan ng tama at tiyak na impormasyon sa panahon ng ating krisis ngayon na tinatawag na pandemic. No? At nais ko pong simulan at bago po yun ay nais ko pong makisuyo sa inyo at kung hindi man kalabisan, please share this broadcast to your family, friends, neighbors, and community and barangays. And if I'm not asking too much also, please stay with the broadcast so that yung iba ninyong katanungan ay minsan po nasasagot na kaagad sa umpisa pa lamang ng broadcast. So if not, panoorin po natin yung buong broadcast para po lahat maliwanagan, no? At ma-update din kahit pa paano. Today, mga kababayan, may bago tayong confirmed cases ng COVID-19 na ating mga taga-lungsod. 37 po ang nadagdag sa atin ngayon sa lungsod ng Maynila. At ang total po natin ay 608 na individual na nagpositibo sa ating lungsod. At may isa naman pong gumaling ngayong araw na ito at ang total recovered na natin ay 88 na po ang nag-recover sa atin. Salamat naman sa Diyos. At ganun din, 101 po ang bagong PUI sa ating lungsod at na total po natin ay 851 PUIs at yan po nasa inyong mga screen ngayon at kung saan lugar merong COVID-19 carrier na taga-lungsod, no? And I hope you are properly guided at konting ingat lang po at tuloy-tuloy naman ang ating swabbing, yung ginagawa nating swab. Kahapon, matatandaan ninyo, nagsimula tayo ng mass testing sa Sampaloc at kanina. Ang total po na mass testing natin using rapid antibody testing kits ay 752 na yan po ay katulong naman natin dyan ay ang ARC, no? So, sa loob lamang ng isang araw, naka 752 tayo na test. Out of 752, 28 po ang ating isusumite o isasubmit na individual sa ating Delpan Quarantine Facility for swab testing. Ito na po yung gold standard na ginagawa natin araw-araw sa ating lungsod. Kasi po, totoo, marami nangangailangan sa atin ng ayuda at ang pamahalaang lungsod naman, kahit papaano, ay in our own little way, trying to at least mitigate the needs of our people, no? At sa maliit naming kaparaanan, basta tutuloy-tuloy lang natin yung kaya nating ayuda, pero hindi po yan ang mahalaga sa suliranin na ito. Although mahalaga yan, pero hindi yan kasing halaga ng pagkilos dapat ng pamahalaan na tugunan yung medical needs ng ating mga posibleng PUI at COVID-19 carry sila sa test swab, no? Bukod do sa rapid testing kit. At pinagpapasalamat ko po na yung ating mga kababayan sa Sampaloc ay opisyal na pong tapos ngayong gabi, alas 8. Yung ating hard lockdown ay bukas, pabalik na po kayo muli na magagamit ninyo muli yung inyong mga quarantine pass. Meron lang po akong payo. Mga kababayan, kung kayo'y gagamit ng quarantine pass, sa oras na itinakda sa araw,
ay sana gamitin nyo lang to sa mga makabuluhang bagay. Huwag natin gamitin ito para lumabas lang ng bahay at kung ano-ano lang ang gagawin natin at hindi naman mahalaga. Pinapayo ko sa inyo na manatili sa loob ng bahay sapagkat kayo po ay posibleng mahawa at pag kayo nahawa, tiyak po, may mga incident, tiyak na mahahawa ang inyong mga pamilya. May mga insidente dahil sa isang taong lumabas ng walang kapararakan ay nahawa niya yung kanyang pamilya, 13. So imagine niyo yun mga kababayan, di ho ba? Kaya kailangan po talagang tiis lang. At ang virus ho talaga ngayon ay nasa kapaligiran at ang nagpaparami ay tao. So sa tao natin makukuha yung virus. Kaya the more na natin sila kinakausap, the more tayong nag-i-engage sa kanila, ay maaaring tumataas ang posibilidad na tayo ay mahawa din at makahawa din. So maraming salamat sa ating MPD, Manila Police District Director General Miranda, no? At sana ay nasa mabuti ka ng kalagayan, General Miranda, para po sa kaalaman ninyo sa kasagsagan ng implementasyon sapagkat hindi po ito madali. Ito po'y linggo ang paghahanda. At na-stress yata si General Miranda at nagkaroon siya ng pananakit ng dibdib. Hindi po siya nagka-COVID-19, ha? Hindi po siya PUI. Pero I hope nasa mabuti ka ng kalagayan, General Miranda. Please stay healthy. We need you. At nais ko rin pasalamatan ang ating pinuno ng Station 4 na si Colonel Giagi. Si Colonel John Giagi po ang siya rin pong head ng buong District 4 Police Station, no? At yung ating mga Deputy Director for Administration, Colonel Narciso Domingo, at mga pulis ng 4 at Police Maynila. Maraming salamat sa inyo at sa ating mga iba pang frontliners na matagumpay nating nailunsad yung hard. Gagamit na naman natin yung quarantine pass. Maraming salamat din kay Dr. Aileen Laksamana ng Sampaloc, Direktor ng Sampaloc at 10 ng ating mga frontliners Sampaloc sa isang matagumpay na rapid testing na ginawa, no, sa atin sa Sampaloc. At kay Dr. Pox Pangan, 68 po na individual ang tinest natin ng swab testing sa Sampaloc habang tayo'y naka-hard lockdown. These are pre-identified individual na nagkaroon ng exposure sa mga taong nagpositibo. So, mga kababayan, bagamat so far ay matagumpay yung ating hard lockdown, pero meron pa rin mga ilang individual na talagang, tingin ko pasakit. Yun ang pinaka mabisang description sa kanila. Bagamat may total hard lockdown tayo, ay meron pa rin mga individual na lumabag dito. Inabot po tayo ng 152. Para naman sa kapanatagan ng kalooban ng mga 370,000 humigit kumulang na individual na sumunod sa ating hard lockdown sa Sampaloc, itong 152 na ito ay lahat po sila ay may kaso na. May kaso na sila at pagdating ng araw, mamumroblema po sila dahil sa marahil kukuha sila ng police clearance, kukuha sila ng NBI clearance, o maaaring magre-renew sila ng passport o lisensya, and so on and so forth. Iyan po ang pinapagpaalala ko sa inyo nung nakaraan bago tayo magdesisyon tungkol sa hard lockdown. Pero magkaganon pa man, ay ito'y masasabi natin that generally ang mga taga-Sampaloc ay gustong-gusto na talaga na matapos ito at talagang nakiisa ang lahat. So maraming salamat sa inyo mga taga-Sampaloc. At so yan po mga kababayan ay patungkol sa ating laban sa coronavirus. At atin naman pag-uusapan ngayon mga kababayan ay yung paano naman ang mga ginagawa ng pamahalang lungsod na maibsan naman yung hirap na dinaranas ng ating mga kababayan, tustusin, pagkain, and so on and so forth. Nais kong ipaalam sa inyo ngayong araw na ito, katulad na nabanggit ko kagabi, excuse me, na
ibababa na rin. Matapos natin yung PLM, PWDs, no? Ay yung UDM naman at grade 12. Today po ay nakapagbigay po tayo sa 896 na grade 12 under the Division of City School, no? Ng 1,500. At 417 naman sa ating UDM grade 12, no? Na 1,500. Sa UDM College naman ay nakapagbigay po tayo ng student allowance ng 4,393. Yan po ang total na nabigyan today. Natapos na po yan. Ang iba dyan nakatanggap ng 3,000, nakatanggap ng 4,000. O mga bata, no? Ay akin lang pong panawagan, ay mabutit nagkaroon kayo ng konting pera na galing sa inyong pamahalang lungsod. Ako'y may payo lamang, gamitin ninyo yung pera na yan patungkol sa kakailangan ninyo sa mga pangunahing bilihin sa inyong bahay. Dahil hindi kaila sa inyo, tayo po ay tatagal pa ng 3 linggo. Itong huling linggo ng Abril at 2 linggo ng Mayo. Kaya ako naman nakikisuyo na sana magamit niyo yan sa tamang pangangailangan, lalo na sa inyong bahay. At bukas ay makararanas na rin ang 8,000 mahigit na solo parents ng Maynila ng ayuda sa ating lungsod. Tinatapos na po ngayong gabi ang mga datos at sinesegregate na po para ibigay na po sa ating mga barangay officials, kasama na rin ang listahan ng mga solo parents. At tayo ay magre-resume ng ating senior citizen, no? Allowance by Monday or Tuesday. Yan po. Ito, listahan ng mga senior citizen na ito, ay ito yung second batch, no? Kasi yung first batch ay yung sa Paymaya at saka yung 65,000 na senior citizen. Ngayon pong gabi ay mabot na po sa 51,000 senior citizen for reconsideration na hiningi ng inyong mga barangay official. At para ma-update kayo, no, I would like to remind you that we amended the law, no, a few days ago through the help of Vice Mayor Hani Lacuna and Majority Floor Leader Councilor Joel Chua at Jong Isip at mga kusihal. Na-amenda na po natin yung batas. At yung batas ay epektibo na. Kaya ngayon ay gagawin na po ay ang paghahanda ng salapi na meron naman tayo para doon sa nasabing 51,000 na senior citizen na hindi nakatanggap at hindi kasama sa original na listahan ng lungsod ng Maynila. Kaya natin inamendahan ng batas sapagkat ako po ay naniniwala na yung iba natin mga senior citizen ay hindi nakapagpalista. Pero the logic behind the law, when I introduce it to the City Council, nung ako po'y nabigay nyo ng pagkakataon na maging alkalde, ay tulungan yung senior citizen. It's just that when it was first introduced, there is a certain requirement, which yung iba natin mga senior citizen, lalo na yung may mga sakit na hindi nakaboboto, no? Kasi isa sa requirements ng unang batas ay kailangan po botante. Kaya po naman siguro ang dahilan noon ay para matiyak na yung mga ito ay mga tagalungsod ng Maynila. Dahil hindi rin nakaila sa inyo na nung araw ay ang senior citizen no ay lumobo ang numero. Ibig sabihin, yung iba ho patay na, hindi pa inalis sa listahan. Yung iba ho patay na, isinama pa sa listahan. No? Kaya po, para maiwasan natin ang pang-aabuso ng mga ilang tao sa pamahalaan, ay kailangan natin linisin ang datos. At ang naging epekto niyan ay maraming mga hindi na isama. Ngayon naman po, at amended na po yung batas. So sa ating mga lolo't lola, no, mga senior citizen, umasa kayo na yung 51,000 na ni-request ng inyong mga barangay officials ay maasahan po ninyo itong darating na buong linggong ito ay makakamtan nyo na po yung konting ayudang ibinibigay ng inyong pamahalang lungsod ng Maynila. At sa atin namang mga nakatanggap na, I wish you all the best. Please take care, Lola, Lolo. Stay home, healthy and safe.
No? At meron pa ako isang surprise sa inyo this week. Para naman to sa, pag yun ay tinotal natin, almost 130,000 na senior citizen. At siguro nakita nyo yung aming pagbisita sa aming warehouse. Ang UDM po ay ginagawa namin pansamantalang warehouse at nakita nyo na yung aming surprise. But after namin maibigay yung ayuda na yon, masa po kayo na immediately we will distribute it. Ito naman ay makatutulong sa inyong pangangatawan. Mga masusustansyang inumin para sa ating mga senior citizen. So, mga bata, again, gastusin nyo na maayos yung pera. Itulong nyo sa mga magulang ninyo. Sa mga solo parents, bukas makararamdam na kayo dahil ito po ay ipamimigay na po muli at ibababa na sa inyong kani-kaniyang barangay. At lagi niyong abatan yung aming mga pinupost sa mga listahan ng barangay kung ano ang natanggap nila at ilan ang natanggap nila para sa ating mga kababayan. At para wag po kayo masyado mag-alala, mga kababayan, ito'y 3 linggo katulad ng aking commitment sa inyo na hindi namin kayo iiwan sa maliit naming kaparaanan. Lagi nyo kami magiging kaagapay sa nilalakbay nating tungo sa katagumpayan na matalo natin ang coronavirus. May mga programa pa po at halos 2 araw na po kami naghahanda simula nag-announce si Pangulong Duterte ng extension up to May 15. May mga paghahanda ng ginagawa ang inyong pamahalang lungsod sa mga ayuda, kakanin at kung ano pa ang kaya nating gawin. At yan ay mababalita nyo sapagkat kagabi po ay nag-realign na naman kami ng mga pera, pondo, na para magamit natin na pang-ayuda na naman. Ito'y maaaring hindi malaki, pero wag ko kayong mag-alala. Ito po ay para sa pangkalahatan, katulad ng ginawa natin sa kakap, katulad ng ginawa natin sa bigas, at saka mga food boxes. Speaking of food boxes, ngayon po ay umabot po tayo ng halos 20,000 na pamilya ang nabigyan po natin ng food box, no? Ayan po mga kababayan. Today, April 25. So, ang total na po nabigyan natin, no, is 450,346 families sa lungsod ng Maynila. At tuloy-tuloy pa rin po yan today, tomorrow, and the following days, no? At hindi po tayo titigil. At so, going back sa plano natin, mga kababayan, sa loob ng 3 linggong nalalabi, umasa kayo sa maliit naming kaparaanan. Basta po, sasabihin ko naman sa inyo kapag nandyan na. Kapag na-amenda na yung batas, na-approve na, ay mabilis naman po sila Vice Mayor Hani Lacuna, sila Majority Floor Leader Councilor Joel Chua, at mga konsyal natin. At tingin ko naman, in a matter of few days, so that we can plan what will happen on first week of May, what will happen on second week of May. But what is important while we plan on what we're going to do, kung anong gagawin natin para maibsan yung hirap na dinadanas ng ating mga kababayan, ay umasa kayo na ang inyong lungsod ng Maynila ay lagi nakapokus sa medical o health issues ng Manila sapagkat, ulitin ko, kaya tayo nasa ganitong sitwasyon dahil sa health concern or issues na umiiral sa ating lungsod, sa bansa at sa buong mundo. Kaya nais ko rin nga palang, kaya po sana naunawaan ninyo at alam ninyo kung ano ang aasahan ninyo sa inyong pamahalaang lungsod. At nais ko rin pasalamatan ang si Sabine Aboitis, CEO ng Aboitis Group, pati na sina Presidential Advisor Joey Concepcion, Gina Honteveros Malbar, at kay George Royeca ng Angkas para sa inyong tulong sa rapid antibody test. Yan po yung ginamit natin mga individual, korporasyon na para magamit natin sa 752 na ginawa nating massive testing sa Sampaloc. Bukod on top of our regular swab testing. Itong swab testing ay sa tulong ng DOH
at saka PGH. Maraming salamat sa inyo dyan sa PGH, no? At kanina, gusto ko kayong i-update. Nagkaroon po ng Metro Manila Mayor's Meeting, no? At tinalakay po natin ang distribution ng, ito po marami nagtatanong, no? Special Amelioration Program ni Pangulong Duterte o yung SAP na galing sa DSWD. At kanina po kasama natin sina Executive Secretary Medialdea, Secretary Vince Dizon, Secretary Charlie Galvez, Secretary Rolly Bautista ng DSWD, Chairman Danny Lim ng MMDA, at DOH NCR Director Paz Texon Corrales. Diniscuss po dyan yung update na nagaganap na pagdidistribute ng SAP. At tingin ko po ay mas lalong bibilis ang ating national government at through DSWD itong pagbibigay ng SAP. No? Ulitin natin, tayo po ay, ang siyudad ng Maynila ay napagkalooban ng allotment ng 1.4 billion pesos. Today, there is about 18,000 beneficiaries already who have received 8,000 pesos sa ating lungsod. So, ibig sabihin ay bumibilis na po ang distribution ng SAP ni Pangulong Duterte through DSWD. So, sa mga may katanungan ay makipag-ugnayan lang kayo sa ating regional office ng DSWD, at kung may mga tanong kayo, magtanong din kayo sa MSWD na baka maaari naming masagot ang inyong mga katanungan. So, maraming salamat, no, sa ating mga taga MSWD, kay Director Repo Goso, at sa ating mga district head ng social welfare ng city government. Keep it up. Let's do the numbers. Let's reach as soon as possible yung ating mga kababayan. Mahirap sapagkat hindi tayo pwedeng lumabag sa ating social distancing, quarantine, and all other policies that will flatten, that will support to flatten the curve, no? Yung outbreak ay yung mga pulisiya para labanan yung outbreak, kailangan wag natin lalabagin. Kahit na minsan ninanais natin abutin sa takdang panahon ng ating mga kababayan, sapagkat lahat ng mga salapi na yan, lahat ng mga bigas na yan, lahat ng mga sardinas na yan, karne norte, and so on and so forth, baliwala po yan lahat kapag hindi tayo nagtatagumpay na labanan ang coronavirus. Kasi mangyayari po sa atin, uubusin lang natin ang salapi ng gobyerno kakabigay ng ayuda because hindi naman nagbabago ang paglago at dami ng coronavirus. Kaya mga kababayan taga-lungsod, ang aking pong at least masasabi kong garantiya sa inyo, ang Maynila, nakapokus po tayo sa coronavirus. Pangalawa, nakapokus din tayo kung paano maiibsan yung hirap na dinaranas ng ating mga kababayan. Pero, may kulang ho doon. Ang kulang doon, kayo. Ano naman ang inyong maitutulong sa pamahalaan? Ako po'y may sagot. Kung kayo'y nagtatanong, ano po ba, Mayor, may tutulong namin sa pamahalaan? Stay home, stay healthy, stay safe. Yan ang tulong ninyo sa ating pamahalaan. At tulong nyo na rin sa ating mga frontliners. Nang hindi mabulunan yung ating mga frontliners sa kani-kaniyang mga pasilidad, lalo na sa ating lungsod ng Maynila. At in our own little way, today, still kahit Sabado po, ay inanap pa rin natin yung ilang estudyante at tinutulungan din ng ating pamahalang lungsod. Ito mga na-stranded na estudyante sa lungsod ng Maynila sa kani-kanilang dormitoryo in our own little way. At gusto ko lang kayo i-update, no, mga kababayan. Yung ating dalawang pasilidad na itinatag para sa mga homeless at street dwellers, no, ay
yan po itinatag para sa mga homeless at street dwellers. Para naman kahit paano maiparamdam natin sa kanila na sila ay bahagi ng lipunan. Mamamayan din. Marami sa kanila ay hindi taga Maynila. Pero okay lang po yun. Kaya pa naman natin Kaya pa natin akapin. So, kahit na sila ay galing pa sa ibang syudad at pumupunta sa Maynila, dala ng may makakain sila. Tanghalian, hapunan, agahan, paliguan, and so on and so forth. Kaloob ng mga tagalungsod ng Maynila para sa ating mga nakakaawang homeless at street dwellers. Pero, mga kababayan, mas magiging mahigpit tayo sa darating na araw. Kapag sila ay naipasok na natin sa loob ng Delpan Sports Complex at San Andres Sports Complex. Nag-abiso na po ako kanina na hindi sila pwedeng payagang lumabas. Bakit po? Para po wala tayong kalituhan at sa bibig ko na po mismo ninyo marinig. No? Dahil may mga ilang individual, hindi naman pala homeless. In fact, may quarantine pass pa. Kaya pala sila, ang ginagawa nila, no? Gagamitin nila yung quarantine pass, no? Tapos papasok sa ating mga homeless at street dwellers facilities. At ibig sabihin, makakatanggap na yung pamilya nila ng ayuda sa barangay kasi may tahanan siya aabusuhin pa rin itong ano. Tapos uuwi, aalis, uuwi, aalis, uuwi. Maabilidad talaga ang Pilipino. Pero ito yung abilidad na wala sa lugar. Ang tawag ko dyan ay mga makasarili. Kaya kung bakit hindi mo masisisi na yung iba sa ugaling pagiging makasarili ay hindi nagtatagumpay sa buhay. Minsan sinisisi natin ang ibang tao tungkol sa nangyari sa buhay natin. Minsan sinisisi natin ang gobyerno tungkol sa nangyari sa buhay natin. Pero nakalimutan natin manalamin na kaya siguro kumisan kung bakit nagkakaganon ang buhay ng iba natin mga kababayan, dala na rin siguro ng kanilang mindset o pag-uugali. Pero magkaganon pa man, hindi tayo magpapagapi sa mga ilang individual na mapagsamantala at patuloy natin pairali ng pagmamahal at pagmamalasakit. Hindi natin titigilan ng programa dahil inaabuso ng iba. Dapat ang gawin ng gobyerno ay huwag bigyan ng pagkakataon yung nag-aabuso at yung nangangailangan naman ay siyang akapin ng pamahalaan. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating programa sa mga homeless street dwellers. At medyo dumadami na po talaga sila sa San Andres at sa Delpan Sports Complex. So, yan po mga kababayan at ating update. At nais kong pasalamatan si Miss Eileen Ungcauco o Philippine Foremost Milling Corporation. Sila po yung sa araw-araw na nagbibigay sa atin ng loaf bread. No? 800 loaf breads, pati si Liberty Food Mart. Ito po yung taga-Tondo. Yung taga-Tinapayan, taga-Sampaloc yan. Yung Baking Society, araw-araw yan. Nagbibigay sila ng mga tinapay na ating pinabibigay naman sa mga barangay para sa mga frontliners. Kasi po, marami po mga chairman, mga kagawad, ubos na rin ang pera nila sa pagpapakain sa mga frontliners natin sa ating mga tanod, mga nag-duty. No? Liberty Food Mart, 2,000 apple buns. Philippine Society of Baking, 2,000 raisin buns. At saka yung Casa de Memoria of Galleria Renacimiento Commercial Enterprises Incorporated and construction and project design by architect William T. Jr. of WTA Architecture Plus Design Studio. Sila po ay tumulong sa ating emergency quarantine facility in Santa Ana Hospital. So maraming salamat po mga kababayan. So muli, ayan na po muna ang ating update ngayong Sabado na ito at i-update namin kayo ulit
sa mga darating na oras. At ito po, asahan ninyo ay araw-araw natin gagawin para lahat ng tao ay ma-inform properly. I hope, no, sa mga nahuhuli ng broadcast, nahuhuli na mapanood yung broadcast, meron lang po akong konting pakiusap. Kung maaari, panoorin nyo ng buo para po yung iba nyo kasing katanungan ay pumapasok ay after na namin nasagot yung inyong mga tanong para po maliwanag at properly guided tayo. So mga kababayan, na po muna at magandang gabi sa inyo at kung di po kalabisan ngayong gabi bago tayo matulog, sama-sama nating ipanalangin. Please include them. Panalangin natin ang mga taong nagkasakit na nawahagkan sila ng kamay ng Panginoon Diyos at sila'y gumaling na. Sa ating mga frontliners, ipanalangin natin sila na sana'y manatili silang ligtas. At ipanalangin din natin ang mga kaluluwa ng mga lumisan, nasawi dahil sa krisis na ito. Lalo na yung mga frontliners na doctors and nurses na sumakabilang buhay dahil sila ay nahawa sa pasyente. Sa kanilang mga pamilyang naulila, ipanalangin din natin sila na bigyan sila ng katatagan ng Panginoon Diyos na suungin ang araw-araw na buhay, challenges of their life, everyday challenge in their life, na isa sa kanilang mahal sa buhay ay wala na. Panalangin din natin sila, mga kababayan. At panalangin din po natin na yung mga taong nahihirapan, sana bigyan na ng pagkakataon ng Panginoon Diyos na sila ay makaauna sa kanilang kinalalagyan at magkaroon ng kaluwagan sa buhay. Mga kababayan, lagi ko po sinasabi, lagi natin pairalin sa ating sarili ay pagmamahal at malasakit. Minsan sa buhay natin, tinuturuan tayo ng Panginoon Diyos na kung saan mapasalamatan kung ano ang meron tayo. Huwag maghanap ng bagay na wala. Let's appreciate things in our life, whatever we have in our life. For example, why not thank God in a way? Because of the COVID-19, mas napalapit kayo sa inyong mga pamilya. Nagkaroon kayo ng mga oras na gumawa ng mga alaala. Natutuwa ako pagka minsan, ako po, hindi kaila sa inyo, gusto kong pasayahin man lang yung ating mga frontliners, to make them smile in the middle of the night, graveyard duty. Kasi nakikita ko marami sa inyo nagtitiktok. Marami sa inyo, mga nanay, mag-ina, ginugud time yung nanay, ginugud time yung tatay, mga anak, tatay at nanay, nagsasayawan. Mayaman, middle class, mahirap. Kasi makikita naman natin yung background ng kanilang bahay. Nakakatuwa. Nakakatuwa because there is always two sides of the coin. The bad side and the good side. So take this opportunity, kunin natin yung pagkakataon na ito to make memories para gumawa ng mga alaala. Natatawa po ako pag minsan yung anak, ginugud time yung nanay niya. No? You'll see that these are moments in our life na pwede nating i-grab as an opportunity to spend time with our loved ones. Ayun lang po, don't miss this opportunity. Yan po yung paalala ko sa inyo bilang ama ng lungsod ng Maynila. And looking at it differently, kaysa po hanapin natin ang mga wala, pasalamatan natin anong meron tayo. So, muli po, nawa, kaawaan tayo ng Diyos na sana nga makaraos na tayo pare-pareho. At ako na may naniniwala. One way or another, this will end. The question is when. Hindi po ito panghabang buhay. Maaaring pang matagalan, pero hindi po ito panghabang buhay. So, sa inyo po, mga kababayan ko,
Muli, magandang gabi. Palain nawa kayo ng pong may kapal. Maraming salamat po. Please, again and again, stay home, healthy, and safe. Manila, God first. Maraming salamat.